Good morning. Ano na to siya? Third day of school? Yeah. How is it so far? Okay na. You like it? She like it talaga sa school. I can tell talaga that she like it there. You know why? Gumigising talaga siya ng 5 a.m. in the morning. Tapos nagsasaing siya. Tapos naliligo. Nagluluto siya ng ulam niya pang baon. Siya lahat gumagawa nun. Excited siyang pumasok sa school. Kasi lagi lang daw sila nagtatawanan doon sa school. Ng mga kaibigan niya. Siguro nanlilibak-libak to sa ibang estudyante. Or siguro may crush na to doon sa school. Kaya excited siyang pumasok araw-araw. Niligo siya every aga-aga morning. 5 a.m. gising na siya. 8 pa yung pasok niya. 5 a.m. gising na siya, nakapagsaing na siya, tapos mga 6, tapos na siyang naligo, nakapagluto na siya ng ulam. Yung bala ko kasi pag nagluluto ako ng ulam niya pang baon at saka pang breakfast, mga 7 kasi or mga 6:50 ganon. Pagising ko, tapos na siyang kumain! Tapos na lahat, excited masyado sa life, oy. Sana magtuloy-tuloy na ganon, oy. Feeling mo magtuloy-tuloy yan? Sana magtuloy-tuloy siya lahat gumagawa. 1 week lang yan. 1 week lang. Siya lahat gumagawa. Nakapag-ready na siya ng kanina pagising ko. Nakasaing na, namoy ko na may sinaing na. Tapos nag-idlip ako ulit kasi sobrang aga pa talaga. Pag ang sinaing, luto na siguro din. Tapos, nung pag ko ulit, gising ko ulit kasi time to cook na ng ulam niya, pang baon, pati pang breakfast. Halate. Tapos na siyang kumain. Tapos na siyang nagluto. Napaka-excited. Proud of you though. Char! Galingan sa school ha. Kailangan mong sabi ni Sir Winfrey, nakasalalay daw sa'yo ang 110 million Filipinos. Kaya nga, nakita ko yung comment eh. Kaya dapat talaga ingatan mo yung Pilipinas. Galingan mo sa school, ipakita mo talaga na Nakakawa na kung paano sila magsalita sa school. Paano sa school? Yung may mga may accent kung tutunan nila tapos So nag-accent ka din? Hindi. Oh. Ganun din talaga ako mag-English. May pagkaano. Amerikana na akong charat. Sabi niya sa anuhan niya daw yung mga kaibigan niya na palambutan na sino may malambot na ilong. Kasi sa kanya kaya niya daw ganyan din. Sa kaibigan niya daw parang hindi. Tama silang dali. Magtatangos daw ng mga ilong nila. Sana Ikaw talaga yung sa tatangkad ng kaibigan ko. Hanggang balikat lang nila ako. ikaw yung baby girl. Ako din pinakamakulit sa amin. Ay, sus ko. Isang pitik ka lang pala ng mga kaibigan mo eh. So ayan, 7:32 a.m. hatid ko siya sa school kasi may pa kami 12 minutes drive, tapos tamang-tama na talaga makarating sa school kasi pagdating doon ang tagal din namin maka-drop off kasi ang daming mga parents na nakahatid ng mga anak nila, so naka-line din nun. Tapos Ay naku, social ka talaga no. Alam mo dating nag-aaral ako, naglalakad lang man ako, walang sapatos, naka-chinelas, butas pa yung sa takong ng chinelas, naglalakad lang papuntang school. Pauwi din, naglalakad din, ang init-init. May dala-dala pa yan akong dala-dala akong tuba, yung gano'n ng tuba. nagawa ko na yun sa Pilipinas, naglakad pa ako. Para magkapera. Dadala yan ako ng galon ng tuba kasi binabayaran ako nila auntie ng tag 3 ang isang galon. So minsan, 4 na galon dinadala ko, gano'n. Tapos may dala akong yung parang kawayan na sangkayan para ihatali ko doon sa kabilang dulo, tapos sa gitna yung tapos may bag pa ako, ang dami pang libro. Kaya yung ginagawa ko dati pumupuntang school. Ito, social may driver. Hindi naman pwede ako maglakad dito layo ng school. Hatid Bawal din. sundo! My God! Ano ang gusto niyo kung mag-bus? Wala ka ding tiwala sa akin. Ay ako, tiwala sa'yo. Okay na yung hatid-hatid kita kasi hindi ko ito naranasan. Hoy, dati talaga yung may mga classmate kasi ako. Mga Villamero dati, doon malayo kasi yung sa kanila. Tapos may nagbabayad yung parents nila ng motor para maghatid sundo sa kanila papuntang school at saka pauwi, hatid sundo. Ingit na ingit talaga ako yun sa kanila. Kasi sila nakasakay-sakay, tapos kami, kasi siksikan sila doon sa sa motor. Parang ang saya-saya ng life nila kasi hindi sila naglalakad. Tapos kami naglalakad lang. Tapos sabi ko talaga sa ano kaya feeling nun. Tapos ngayon ikaw lang yung nakaka-experience. So nag-level up ka pa, nakakotse. Kaloka. Ay nako. Pero God is good talaga, di ba? Parang hindi ko man naranasan yun. Dito na lang kay Baby Bear natin ipaparanas yun. Ganon. Yung buhay na parang kinakaingitan ko dati na ganito yung buhay nila. Sarap, parang feeling ko sarap ng buhay nila. Kasi ulam nila papuntang school, hotdog, amin tuyo. Ulam nila papuntang school, minsan scrambled egg. Sa amin tuyo. Tapos nakikita ko minsan ulam nila sardina. Sa amin tuyo pa rin. Yung ulo lang ng tuyo yung kainin mo sa almusal kasi yung buntot ng tuyo mo sa baon. Minsan bagoong pa talaga. Lagay mo sa top ng para ang sobrang alat. Pero okay na din yun talaga yung ulam.
Bihirang-bihira lang talaga kami makakain ng ano, or makapagbaon ng masarap. Talaga, puro, masarap na sa amin yung dati yung tuyo. Minsan talaga, wala talagang ulam, kanin lang. Ganun yung ano, atake. Sana naranasan niya din yun. Na ano ko, naisip ko ngayon, na sana naranasan niya yung mga ganong experience. Kasi doon ka pala talaga matuto. Doon ka maging strong. Pag naranasan mo yung mga ganon, nahirap ng life, nung kailangan mo magbanat ng buto para makakain, kailangan mo talagang maghanap ng paraan para magkapera, yung mga ganun. Kung naranasan pala yun nila, mas maging ano sila, matapang sila na harapin yung buhay in the future. Kasi yun yung naranasan ko dati. Yung kailangan ko talaga magbenta ng mga gulay, mga kung ano-ano na, kakanin na niluluto ni mama. Ako yung nagbebenta. Tapos yun, parang nadadala ko siya sa ano, sa pag-grow ko na, ay kaya naman pala, marami, maaanohan pala ng ano. Tapos,